May bago ng Solicitor General, abogadong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kaso nito. Ang bago namang hepe ng PNP, si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Posas, please. Posas. Tensyonado ang mga tagpo ng arestuhin noong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya madala sa The Hague, Netherlands. Ang nanguna noon sa operasyon, si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy noong nakaraang taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ang dalawang malalaking misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo. Si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must exhibit some high degree level of performance. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered. Lahat ng promotion, reward yan. Ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kasunod yan ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya. Nanumpa bilang bagong Solicitor General sa UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe. Bilang Solicitor General siya ang inaasahang kumatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Papalitan ng Berberabe si Menardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Kamakailan naging kontrobersyal si Guevara matapos mag-recuse o tumanggi mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng wala itong kinalaman sa desisyon ng Pangulo. I don't think that was a factor at all. He and the President had a conversation about this and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism at that time, the President could have already removed him. Binati naman ni Guevara ang kapalit na si Berberabe na tinawag niyang magiging mahusay na Solicitor General. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero De Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Isang Duterte appointee si De Vera na noon pang 2018 hawak ang posisyon. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED, or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, sinabi ni De Vera na tinatanggap niya ang pasya ng Pangulo kasabay ng pagpapasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED. Hindi naman tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Chodoro, kaya mananatili sila sa pwesto. Patuloy namang sinusuri ng Pangulo ang mga naging performance sa iba pang kalihim ng kanyang gabinete. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Imbis na sayawan, nagkasuntukan po ang dalawang Zumba instructor sa Coronadal South, Cotabato. Naku Cecil, bakit sila nagsuntukan naman? Connie, nagsimula ang komosyon sa agawan ng mikropono bago magsimula ang Zumba session sa South Cotabato Sports Complex. Inagaw kasi ng isang babae ang mic ng lalaking nagdarasal na mula sa ibang grupo ng mga nagzuzumba. Giit noon ng babae, sila lang ang kinikilala ng provincial government bilang Zumba Association. Umalma ang mga miyembro ng kabilang grupo hanggang tumindi ang komosyon. Maya-maya pa nagkakomprontahan ang dalawang lalaking Zumba instructor hanggang sa mauwi sa suntukan. Kwento ng isa sa mga nakipagsuntukan, sila ang rehistradong Zumba Association sa probinsya. Nagkaareglo na raw sila ng kasuntukang lalaki na kanyang ninong.
Sa ngayon, suspendido ang Zumba sessions ng kanilang grupo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng kabilang grupo at ng provincial government ng South Cotabato. Halos 3,000 balikbayan box ang i-turn over ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers sa Davao City. Inabandona umano ang mga ito ng freight forwarders sa Port of Davao, kaya hindi natanggap ng mga pinadalhan ng mga OFW. Posibleng resulta umano ang mga ito ng pang-scam ng consolidators sa ibang bansa, kaya hindi maayos ang papeles o hindi nabayaran ng tama. Sisiguraduhin daw ng Customs at ng DMW na maihahatid ang mga ito sa dapat na makatanggap. Ito na po ang mabibilis na balita. Arestado ang isang Chinese national sa isang hotel sa Makati City na wanted dahil sa 18 counts ng qualified theft. Ayon sa mga pulis, isang finance executive ang akusado na nagmamanage ng mga transaksyon na nagsarang pogo sa Makati City. Batay sa investigasyon, milyong pisong halaga ng cryptocurrency raw ang tinangay niya. Ayon sa akusado, hindi niya alam na may kinakaharap pala siyang mga kaso. Sugatan ang 14 na residente sa pananalasa ng buhawi sa Tupi, South Cotabato. Isinugod sa ospital ang 2 sa mga sugatan habang nilapatan ng first aid ang iba pa. Napinsala ng buhawi ang mga pananim ng ilang magsasaka sa 5 barangay. Damay rin po ang 7 bahay at 2 van na natamaan ng mga punong natumba dahil sa buhawi. Rumisponde na ang mga otoridad para tulungan ang mga apektado. Ready for revenge na sa The Clash 2025 ang 12 Clash backers. Sila ang mga dati nang sumabak sa Clash Arena pero hindi pinalad. Sa inilabas na pasilip, kani-kanyang hula na ang netizens kung sino ang mga Clash backer. Konting hintay na lang, i-reveal na kung sino sila. Mga mare at pare, manggagaling kaya sa Clash backers ang winner? O mananaig ang boses ng isa sa mga new Clasher? Yan ang aabangan sa pagbabalik ng Ultimate Puksaan sa June 8 sa GMA. Tinulungan na ng Department of Social Welfare and Development ang babaeng nakitang lumabas mula po sa isang drainage sa Makati City. Git niya, hindi siya nakatira sa kanal. Pero kwento niya, may mga kakilala siyang doon na nga nakatira. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ako po yung... Siya si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nakuna ng litrato kamakailan na lumabas mula sa isang kanal sa Salcedo Village, Makati. Paliwanag ni Carla, kaya siya napunta sa loob ng drainage ay para kunin ang kanyang cutter na nahulog doon. Nagulat po kung dami nang tumingin sa akin dahil nga kinabahan ako. Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Nagmerienda siya kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian saka humarap sa media para linawin ang ilang bagay. Una, hindi siya nakatira sa kanal. Masyado raw maliit yon para magkasya siya. Wala naman po ako nakita. Doon lang po ako, sa ano lang yun, dahil di po ako makakapasok doon. Dahil meron po doon maliit na bilog, pero di ako makakapasok doon. Paano ako makakapasok doon? Eh, doon lang po ako sa bungat at kinuha ko lang po talaga yung cutter. Pangalawa, bagamat dating homeless, may tinitirhan siya ngayon sa Makati rin. Bed spacer raw sila ng kinakasamang nagtatrabaho bilang barker. Si Carla, nangangalakal ng kable, plastic, bote at iba pa. Nagtatakbo raw noon si Carla pauwi dahil sa takot at gulat nang makita ang dami ng mga taong nakamasid sa kanya. Sa tulong din ng komunidad, natuntun siya ng DSWD at inalokan ng tulong. Bibigyan siya ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood package para masimulan ang pangarap niyang sari-sari store. Ang kinakasama niya, tutulungang makabili ng welding machine para mas maging stable ang kita. Babalik din sa pag-aaral si Carla sa pamamagitan ng alternative learning system para ituloy ang pag-aaral na naudlot sa grade 2 at mapalapit siya sa dati niyang pangarap na maging nurse. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka mabago ko yung way ng buhay ko. Hindi man siya nakatira sa drainage, ikinwento ni Carla na may mga kilala siyang nakatira sa drainage malapit sa isang ospital sa Makati. Hindi ko nga po gusto kasi ito sa isang kali kasi nga na marami na ng tarantadong tao. Meron po kasi isang tropa namin na nababagsakan sa ulo ng bato. Trip lang po nila.
Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa Makati Police at Barangay para matunto ng ibang mga sinasabing nakatira sa drainage. If may mga ganitong report, sisiguraduhin namin na ma-reach out rin namin yung mga iba pang individual na pumapasok dun sa drainage system na yon. Panawagan namin sa mga mamamayan natin na may concerned citizens. Merong Facebook account yung Pag-abot program ng DSWD. Ang kailangan lang nyo, itag kami doon, i-post nyo both Facebook and Twitter para alam namin na saan yung lokasyon ng mga individual na gusto nyong kupkupin namin dito sa ating facility. Nakipag-ugnayan yung investigation natin sa Substation 3 para sila po ang makipag-ugnayan sa mismong barangay po ng PIO at magawa po kung ano yung mga dapat na gawin po doon tulad po ng rescue operation. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po ng pagpapadeport kay Arnie Teves na mastermind umano sa pagpaslang kay Governor Ruel Dagamo. Kausapin po natin ang kanyang byuda at si Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Dagamo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, ma'am. Good morning po, Ma'am Connie. Good afternoon. Yes, Good morning din sa tanang nakikinig at nanonood sa inyo po. Opo, ma'am. Ano ho ang naging reaksyon ninyo at ang buong pamilya Dagamo kasunod nga ho ng pagpapadeport kay Arnie Teves dito po sa Pilipinas? Talagang natuwa po ang entire Dagamo clan po, yung mga family members, relatives ni Ruel. Everybody po is in cloud nine. Talagang this is what we have been waiting for to happen. We have been praying for this and finally, ito na po yun. Talagang parang nakikita na po kami ng light at the end of a dark tunnel po. At ngayon pong nasa bansa na si Mr. Teves, ano ho ang inaasahan ng inyong kampo na magiging takbo naman ng kasong ito? Actually, I am hoping to speak right away with the private counterpart of our government prosecutor para marinig rin nila yung aming mga suggestions through our private lawyers po na magre-request po kami ng marathon hearing. Kasi nakapagsimula na po kami ng hearing po with the gunmen. In fact, I am done with my part as a witness. I have spoken already dun sa witness stand and was advised na babalik talaga ako pag nakarating na si Arnie. So ngayon po, yun yung tutukan namin at nakikita namin na there is a need for a marathon hearing to happen. Kasi nakukompare ko rin yung ibang kaso po ng murder katulad ng nangyari sa Ampatuan case. It took them 10 years para po mailabas yung decision ng court and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. At kamusta naman ho ang sitwasyon o kaya sentimiento po sa inyong probinsya kasunod po ng balitang ito? Actually, many are happy po. Makikita mo sa mga reaction nila sa mga social media pages na nagpo-post about the return of Arnie. Para talagang mapapatunayan yung evil will never triumph, mami. The return of Arnie would also really mean hindi na po plano lang, drawing lang, yung talagang maiharap siya at mapapanagot siya sa mga pangyayaring napakasama po na nangyari sa mga loved ones namin. At ngayong magiging bahagi na ho kayo ng House of Representatives, ano po ba yung priority ninyo na gawing batas? Just like what I have been campaigning for when I was going around the district, nakikita namin na yung top need talaga na dapat gawin in the 3rd district, yun po talagang safe and secure district. Kaya it will have something to do with a smart, di ba meron tayong smart city, we will try to introduce a smart district concept po for the 3rd district in the name of peace and order and security po ng mga naninirahan sa 3rd district. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am Cody. Thank you po. Ayan po naman si Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Dagamo.